Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang kaso ng isang karaniwang alitan ng mag-asawa na unti-unting nauwi sa isang nakakakilabot na krimen, kung saan ang sarili nilang tahanan ang naging sentro ng matinding panganib at sa gitna ng desperasyon at matinding takot. Isang asawang babae ang kinakailangang lumaban hindi lamang para makawala, kundi para mabuhay at makahanap ng kahit kaunting pag-asa upang makatakas mula sa kamay ng taong dapat sanay kanyang sandigan at tagapagtanggol. At bago natin ito talakayin, ay kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa kasong tinatalakay natin dito. Alas 12:56 ng tanghali noong ika-12 ng Oktubre taong 2012, nakatanggap ang isang 911 dispatcher ng isang kakaibang tawag na agad nagdulot ng pagdududa dahil walang malinaw na nagsasalita sa kabilang linya at tanging sunod-sunod na ungol at mumunting pagdaing lamang ang maririnig na tila may halong mahina at pinipigilang sigaw. 911, what are you reporting? Hello? Paulit-ulit na tinangka ng dispatcher na kunin ang impormasyon habang tinatanong kung ano ang ulat at kung ano ang nangyayari, ngunit walang sagot na diretsong salita ang bumabalik, kaya't patuloy niyang kinakausap ang linya habang sinasabing may ipapadalang tulong at pinapahintay ang tumatawag habang sinusubukang alamin kung anong address ang pinanggagalingan ng tawag. What's going on there? Okay, I'm gonna get help started to you. Hold on for me for just a second. Do you know the address that you're at, if I said it? Ngunit dahil sa sobrang hina ng tunog, hindi niya malinaw na makuha ang anumang detalye. Sa gitna naman ng pag-uusap, napansin ng dispatcher na base sa uri ng boses at paghinga, malamang babae ang nasa kabilang linya at ang mga tunog na lumalabas ay tila nagpapahiwatig na may bumabara o may pumipigil sa kanyang bibig kaya hindi siya makapagsalita ng maayos at kasabay nito ay biglang lumakas ang mga ingay sa background na parang may nagaganap na pagpupumiglas. May naririnig din siyang sunod-sunod na katok at iba pang kakaibang tunog na hindi pangkaraniwan sa normal na tawag. Dahil dito, gumawa ang call center ng digital na sistema upang matukoy ang pinanggagalingan ng signal at agad na ipinasa ang impormasyon sa mga kinauukulan at pagkatapos makumpirma ang lokasyon ay kaagad na nakipag-ugnayan sa pinakamalapit na pulisya upang rumisponde sa sitwasyon habang sa kabilang linya ay unti-unting humihina ang boses hanggang sa tuluyang nawala at kahit nananatiling nakakonek ang tawag, ay wala ng anumang tunog na maririnig pa. Ang pangyayaring ito ay naganap sa Lacey, Washington, USA. Ito isang lungsod sa suburban na bahagi ng Thurston County sa kanlurang Washington na napapalibutan ng mga coastal plains at kilala sa maayos at tahimik na pamumuhay ng komunidad na may maginhawang koneksyon sa mga federal highway. Sa lugar na ito, naninirahan ang mag-asawang Chai Kyung-an na 53 taong gulang at Yong Suk-an na 42 taong gulang. Kasama nila ang kanilang dalawang anak na isang 20 taong gulang na anak na babae at isang 11 taong gulang na anak na lalaki. Sa loob ng 4 na taon ay naninirahan sila sa isang karaniwang tahimik na residential na lugar na tila payapa ang takbo ng araw-araw. Ngunit tulad ng maraming pamilya, hindi palaging nananatiling maayos ang lahat. At noong tag-init nga ng 2022 ay nagsimulang lumala ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya kaya't nagsampa si Yong Suk ng diborsyo at nagsimulang maghiwalay ang kanilang landas habang pinaghahandaan ang mga legal na proseso. Umalis sa bahay noon si Chakyong, kaya't sa panahong iyon, ang asawa na lamang at ang kanilang dalawang anak ang naiwan sa loob ng tahanan, bagaman paminsan-minsan ay bumabalik pa rin ang lalaki upang maglaba at tumulong sa pag-aalaga ng mga anak.
Bandang 2:30 ng tanghali noong ika-12 ng Oktubre 2022, galing simbahan si Yongsuk noon kasama ang kanyang dalawang anak at napansin nila na nakaparada sa driveway ang sasakyan ng kanyang asawa at ito isang bagay na hindi na bago dahil linggo-linggo ay dumadaan pa rin ito sa bahay upang maglaba at makasama ang mga bata kahit hindi na ito naging nakakagulat sa kanila. Mas maayos para sa kanila ang ganitong setup kumpara sa dati nilang madalas na pag-aaway at sa pagkakataong iyon ay inaasahan nilang mapag-uusapan na rin nila ang tungkol sa kanilang tuluyang paghihiwalay. Ngunit bago pa man makapagsimula ang maayos na pag-uusap, ipinadala muna ng ina ang mga anak sa supermarket upang makapag-usap silang dalawa ng masinsinan. Sa ganap na pag-uusap, nauwi sa pagtatalo ang kanilang usapan dahil pareho silang hindi pumapayag sa hatian ng kanilang mga ari-arian hanggat sa tuluyang uminit ang sitwasyon at nawalan ng kontrol si Chakyong na nagsabi na kahit mamatay siya ay hindi siya magbibigay ng anumang sustento o suporta. Nag-init ang damdamin ng babae sa kanyang narinig, ngunit hindi na niya ito masyadong pinansin dahil matagal na silang magkasama at sanay na siya sa mga ganitong uri ng pagtatalo na madalas nang nangyayari sa kanilang pagsasama. Sa puntong iyon ay iginiit na lamang niya na umalis na ang kanyang asawa sa bahay dahil pagod na siya at ubos na ang kanyang pasensya. Umakyat siya sa itaas upang magpalit ng damit at hindi niya alam na sinundan na siya ng kanyang asawang si Chakyong at tuluyan itong pumasok sa kanilang silid. Sa sandaling nakakuha ito ng pagkakataon habang nakatalikod ang babae, bigla niya itong inatake mula sa likuran. Pagkatapos nito, mabilis niya itong ginapos gamit ang duct tape, tinakpan ang kanyang bibig at mga mata at tuluyang pinigilan ang kanyang mga braso at paa hanggang sa hindi na siya makagalaw at matapos niyang ma-immobilize ito, saglit na umalis si Chakyong sa lugar. Sa puntong iyon, puno ng takot at pagkalito ang babae habang iniisip kung paano biglang nagbago ng ganito ang kanyang asawa, kung lasing ba ito o may nangyaring hindi maipaliwanag at ang tanging alam na lamang niya ay tila nawalan na ito ng kontrol sa kanyang sarili. Sa gitna ng matinding pangamba, naalala niya ang Apple Watch na suot niya sa kanyang pulso kaya't pilit niyang ginamit ito upang magpadala ng emergency na mensahe sa isang kaibigan at sa kanyang panganay na anak habang sabay niyang tinatawagan ng 911. At kahit hindi siya makapagsalita dahil nakatakip ang kanyang bibig, umaasa siya na ang tawag na iyon ay makakapagligtas sa kanyang buhay. Habang isinasagawa niya ang tawag, nakagapos pa rin ang kanyang buong katawan at nakatakip ang kanyang mga mata at bibig kahit mag-isa siyang nagpupumilit sa loob ng silid upang makapagbadala ng anumang senyalis ng panganib sa labas. At sa kabutihang palad naman ay nakatanggap ng alerto ang mga pulis at agad na naipadala ang mga rumisponde. Ngunit sa trahedya ng pagkakataon ay bumalik din agad si Chakyong sa eksaktong sandaling iyon. Ang mga CCTV sa kabilang kalsada ay nakakuha ng eksena kung saan pumaparada si Chakyong sa garahe at hinila pababa si Yongsuk mula sa silid patungo sa ibaba ng bahay at doon niya napansin na ang Apple Watch ay patuloy pa rin konektado sa 911 kaya't agad niyang inalis ito at binasag gamit ang martilyo habang sinasaktan pa ang pulso ng kanyang asawa ng ilang beses. Pagkatapos nito, pinilit niyang painumin si Yongsuk ng isang hindi pa natutukoy na droga at saka niya ito isinakay sa likurang bahagi ng sasakyan at mabilis niya itong pinaandar habang sa CCTV footage ay makikitang dumating na rin ang mga pulis sa lugar para mag-imbestiga at aksidenteng nadaanan ang mabilis na tumatakbong truck ni Chakyong. Ngunit dahil sa kagyat na sitwasyon ay hindi na nila ito pinahinto at nagpatuloy sila sa bahay ng biktima habang ang sospek ay nakatakas patungo sa direksyon ng kabundukan. Samantala, narating ng mga pulis ang bahay ng babae na walang kaalam-alam sa tunay na nangyari at sa puntong iyon ay maaari lamang silang maghinala kung ito ba ay pagnanakaw, pagdukot o posibleng pagpaslang. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto at ipinahayag ang kanilang presensya ng malakas na naging dahilan upang magkahulan ang mga aso sa kapitbahay.
Pagpasok nila sa loob, nakita nila ang isang sirang Apple Watch na konektado pa rin sa 911 dispatch na nakahandusay sa sahig at ang buong bahay ay bakante, bukas ang front door at garahe at walang malinaw na palatandaan ng kaguluhan. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating din ang dalawang anak mula sa supermarket. Labis ang kanilang pagkagulat nang makita ang grupo ng pulis sa kanilang bahay at ang kanilang mga magulang ay wala doon. Doon nagsimulang pumasok ang malamig na pakiramdam ng kaba at masamang kutob, kaya't matapos ang ilang pag-uusap ay inilahad ng panganay na anak na babae na bago siya pinadalhan ng ina ng emergency na mensahe ay pinapunta muna siya nito sa isang gawain sa labas. Sa pagbabalik nila mula sa supermarket ay nadaanan pa nila ang sasakyan ng kanilang ama at sa patuloy na investigasyon ay natuklasan ng pulisya ang kasaysayan ng domestic violence sa loob ng kanilang pamilya, kaya't si Chae Kyung ang naging pangunahing suspect nila. Dagdag pa rito, lumabas din na si Yong Suk ay nasa ilalim ng protective order, ngunit kalaunan ay naalis ito ng korte at sa pamamagitan naman ng mga CCTV ng kapitbahayan ay nakilala ng mga investigador ang mabilis na sasakyan bilang pag-aari ng suspect, kaya't agad silang naglunsad ng malawakang paghahanap at naglabas ng arrest warrant. Malayo na sa pinanggalingan ng sasakyan at tinatayang nakalayo na ng humigit kumulang 11 kilometro at habang papalayo sila ay tila napunta sila sa isang liblib at tahimik na lugar na malayo sa kabiasnan kung saan ang kanilang relasyon na punong-puno ng pag-ibig noon ay napalitan ng matinding tensyon at galit. Sa pagtingin ni Chae Kyung sa paligid ay nakakita siya ng isang lugar na tila angkop para sa kanyang balak. Isang lugar na kahawig ng hukay at habang nanghihina at nalilito si Yong Suk dahil sa droga ay halos hindi man lang niya namalayan na huminto na pala ang sasakyan. Bago siya makakilos, sa pilitang inalis siya sa sasakyan at doon ay bigla niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang dibdib na dulot ng pag-atake gamit ang patalim. At sa sobrang tindi ng sakit ay sandaling luminaw ang kanyang isip habang napagtanto niyang nasa isang hindi pamilyar na liblib na lugar siya. Sa kanyang malabong paningin ay nakita niya ang isang anino na abala sa paghuhukay gamit ang pala at habang lumulubog ang araw at unti-unting bumabalot ang dilim sa paligid ay patuloy na lumalaki ang hukay sa kanyang harapan. Nakagapos at walang magawa, tanging ang tunog na lang ng paghukay at pagbagsak ng lupa ang kanyang naririnig habang unti-unting binubuo ang isang libingan. Kalaunan, hinila siya ni Chae Kyung papunta sa loob ng hukay at sinimulang tabunan ito ng lupa. Sa paniniwala nito ay hindi na siya makakatakas dahil sa droga at sugat, kaya't inakala niyang hindi na siya makakaligtas sa pagkalibing ng buhay. Ngunit sa kabila nito ay nanatiling malinaw pa rin ang pag-iisip ni Yong Suk at alam niyang imposible na ang pagtakas habang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Ramdam niya ang bawat pagpatong ng lupa sa kanyang katawan at mukha, kaya't bahagya niyang iniyuko ang ulo upang hindi tuluyang matakpan ang kanyang ilong. Sa kabutihang palad naman, hindi napansin ang maliit niyang paggalaw. Makalipas ang ilang sandali ay tumigil ang paghukay at ramdam niya ang bigat ng lupa na dumidiin sa kanyang katawan habang tinatambakan ito. Nararamdaman din niya ang pagtapak ng lupa ni Chae Kyung habang pinapantay ang hukay. Kalaunan, may inilagay pa itong mas mabigat sa ibabaw na kahoy na tila espesyal nitong inihanda. Matapos gawin ang karumal-dumal na gawain sa kanyang mismong asawa, bumalik ito sa kanyang sasakyan at habang siya ay nakabaon sa lupa, sinamantala ni Yong Suk ang kaunting hangin sa paligid upang manatiling buhay. Nang marinig niyang umandar na ang sasakyan, unti-unti niyang ginamit ang kanyang katawan upang kumilos at pilit na tanggalin ang pagkakatali sa kanyang mga kamay at saka sinundan ng pagtanggal sa tape sa kanyang mata, bibig at bukong-bukong. Ito isang proseso na umabot ng halos 1 oras habang lalo pang tumitindi ang sakit sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito pinansin. Unti-unti siyang umangat sa ibabaw ng lupa hanggang sa makalabas ang kanyang ulo.
At sa kanyang pag-angat, nakita niya ang sasakyan ng kanyang asawa sa hindi kalayuan at nakabukas ang ilaw ng kanyang sasakyan. May fog light sa salamin na nagbibigay lamang ng kaunting liwanag sa madilim na paligid. Sa sandaling iyon, tuluyang bumalot ang matinding takot sa kanyang dibdib. Sa kalaunan, alam ni Yong Suk na hindi na niya maaring ipagpaliban ang kanyang kalagayan at mga sugat. Kaya sa kabila ng matinding sakit at panghihina, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang itulak ang mabigat na troso na nakapatong sa ibabaw ng hukay at pinilit niyang umahon mula sa libingan, at pagkalabas niya ay agad siyang tumakbo palayo sa direksyon na kabaliktaran ng kinaroroonan ng sasakyan. Makalipas ang humigit kumulang 20 hanggang 30 minuto ng pagtakbo sa dilim at liblib na lugar, nakakita siya ng isang bahay at bandang 12:58 ng madaling araw ay walang pag-aalinlangan siyang kumatok at pumasok doon habang pilit niyang ikinukwento sa mga nakatira ang kanyang karanasan na puno ng takot at panganib. Dumating siya sa bahay na puno ng putik at dumi at kitang-kita na siya ay nasa kalunos-lunos na kalagayan, ngunit agad siyang tinulungan ng pamilya sa loob at agad na tumawag ng pulis upang humingi ng tulong para sa kanya. Pagdating ng mga pulis, si Yong Suk ay pansamantalang nagtatago muna sa likod ng imbakan ng bahay hanggang na ito ay makasigurado na ito nga ay tunay na mga pulis, at doon niya mariing sinabi na tumakas siya upang humingi ng tulong dahil tinangka siyang patayin ng kanyang asawa, at nakiusap na iligtas siya dahil posible pa itong nasa paligid lamang sa loob ng kagubatan. Nang makita ng mga pulis ang kanyang kalagayan, ang putik sa buong katawan, mga pasa at bakas ng duct tape, agad silang naniwala sa kanyang pahayag, kaya't binigyan siya ng paunang lunas sa kanyang mga sugat at agad na dinala sa ospital para sa mas masusing paggamot. Bandang 7:38 ng umaga, 17 ng Oktubre, isang araw matapos ang insidente, isang lokal na residente ang nakapansin ng kahina-hinalang berdeng Dodge na nakaparada malapit sa Stedman Street. Ito'y isang sasakyang matagal nang hinahanap ng pulisya. Dahil dito, agad niya itong iniulat sa mga otoridad. Mabilis namang rumisponde ang pulisya ng Thurston at Lacey County, at sa loob lamang ng 44 na minuto ay naaresto at na-detain ang suspect na si Chai Kyung, kung saan isinailalim din siya sa pagsusuri ng kanyang pisikal at mental na kalagayan at lumabas na siya ay nasa normal na kondisyon. Kinasuhan siya ng attempted murder, kidnapping at first-degree assault. At noong 18 ng Oktubre 2022, dinala siya sa Thurston County Jail habang hinihintay ang paglilitis. Sa parehong araw, natuklasan ng pulisya ang isang hukay na may sukat na humigit kumulang 1.65 metro ang haba, 0.76 na metro ang lapad at 48 sentimetro ang lalim malapit sa Stedman Road, kung saan umanong inilibing niya si Yong Suk. Sa loob nito ay nahanap ang mga bakas ng duct tape, mga mantsa ng dugo, buhok at mga piraso ng relo. Dahil dito, pinalawak ng mga prosecutor ang kaso at isinampa ang mga karagdagang kaso na kinabibilangan ng premeditated murder, domestic violence na may first-degree classification, kidnapping, assault at harassment, habang hinihiling ng deputy prosecutor sa korte na huwag payagang makapagpiyansa ang akusado. Si Yong Suk mismo ay kumuha ng pribadong abogado at mariing sinabi na huwag papayagang makapagpiyansa ang kanyang asawa dahil labis ang kanyang takot sa kanyang kaligtasan at buhay. Iginiit niyang totoong natatakot siya na kapag ito ay nakalaya ay tiyak na babalikan niya ito upang patayin. Sa kabilang panig naman, iminungkay ng abogado ng depensa ni Chai Kyung ang piyansa na humigit kumulang $115,000 bilang pansamantalang kalayaan, at idinagdag pa na si Chai Kyung ay dating veterano na nagsilbi ng 30 taon sa intelligence community ng Estados Unidos at wala umanong anumang naunang kriminal na record.
Ipinunto rin ng depensa na posibleng nakaranas siya ng matinding psikolohikal na stress mula sa kanyang serbisyo na maaring nakaapekto sa kanyang kilos, ngunit para kay Yong-suk, ito rin ang pinakamalaking kinatatakutan niya dahil batid niya na ang kakayahan at background ng kanyang asawa sa intelligence work. Alam niyang kung may masamang intensyon pa ito ay maaaring mas lalo pang maging delikado ang sitwasyon. Sa huli ay pinanigan ng korte ang hiling na huwag muna siyang magpiyansa at sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang paglilitis sa kaso. Samantala, si Yong-suk ay nakaligtas sa tiyak na kapahamakan at unti-unti nang bumabalik sa normal na pamumuhay. Nananatili pa rin sa kanya ang matinding trauma na iniwan ng karanasan na higit pa sa mga pisikal na sugat. Maari itong isang sugat sa isip at damdamin na hindi na kailanman ganap na mawawala pa dahil ang kanyang karanasan ay isang napakalapit na pagharap sa kamatayan at sa pagninilay sa kaso ay tunay na nakakakilabot ang naging paraan ng sospek sa kanyang planong ginawa. Sa kabilang banda, ang kakayahan ni Yong-suk na makatawag ng tulong at mailigtas ang sarili ay naging mahalagang bahagi ng buong kaso at ipinakita nito kung gaano kahalaga ang pananatiling kalmado at paggamit ng anumang available na paraan sa oras ng matinding panganib. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mo kalimutang ilagay kung anong oras mo ito napanood at saan para alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.